Dahil nga desididong-desidido ang Ateneo de Manila University na lumahok sa UAAP, ito ang imbitasyon nila. We invite the entire Ateneo community to stand together as one Ateneo in supporting our Blue Eagles across all varsity teams as they continue their journey of healing, growth, resilience, excellence, and formation. Teka, dun sa healing na part. Resilience at excellence. Let's go! Bago tayo dumako sa opinion ko, may mga babasahin muna tayo. Siyempre sabi ng iba, one big fight. Sabi naman ng iba, delikadeza muna sana kahit 1 year lang. Sa inyo, apply yan mga... Ito pa, boycott. OBF. OBF! I love Ateneo but I disagree with this. At may interesting comment. We welcome the results from the so-called fact-finding committee. Guys, organized. Any updates? Ako mag-update. Ang resulta ng independenteng fact-finding panel na binuo ng Ateneo de Manila University o binuo ng mga legal at technical na eksperto mula sa law firm na Saisip Salazar Hernandez and Gatmaitan. Sorry if I mispronounced it. Anyway, ay isinasa ilalim pa raw sa internal at external na pagsusuri kasabay ng hiwalay na investigasyon ng gobyerno. Ang mga natuklasan ay inilabas sa gitna ng pananagutan ng universidad at mga kasong rekomendasyon ng NBI sa Department of Justice. Mamaya, explain ko yan. Noong June 15 sila nagsimula at nangako tutulong sila sa investigasyon. Meron silang tinatawag na Ateneo Internal Panel. Diba nag-anunsyo si Father Bobby Yap. Magkakaroon nga sila ng investigasyon. Tinanong ko yung source. Sobrang linaw naman na hindi nila ina-announce publicly ang results. Tama ka, hindi pa isinasa publiko ng Ateneo de Manila University ang pinal na resulta ng kanilang sariling internal fact-finding panel. Dahil ito ay tinalaga bilang isang internal inquiry. Direktang isusumite lamang sa kanilang Board of Trustees. Mapagkakatiwalaan ba talaga sila? Tanong lang naman, ko naman sila kilala. Pero feeling kong oo, feeling ko rin na hindi. Bakit walang inilalabas ang Ateneo fact-finding body sa publiko? Ito na, impartial ako dito. Because na internal, ang binuo daw ni Father Bobby Yap, ang independent committee noong June 15, 2026, kasan niyang sinabi na ang investigasyong ito ay internal. Ang mga natuklasan ay eksklusibong ibibigay sa Board of Trustees upang pag-aralan ang pananagutan ng universidad at baguhin ang kanilang athletic safety protocols. Ang linaw na wala talagang kinalaman yung mga players, di ba? Yun ang gusto nyong intindihin ng tao. Pero hindi po kami naniniwala dito. I hope wala talaga silang kasalanan. Kasi kung meron, nakakahiya kayo. Internal pa kayo. Pero for the sake of the law, nagiging impartial pa rin ako. Hindi naman talaga masyado. Diba Coach Jess? Wala lang, nasali ko lang. Balikan natin to. They continue their journey of healing, growth, resilience, excellence, and formation. Okay, ibigay ko na sa inyo ang excellence, formation, growth. Pero pag-usapan natin ang healing at resilience. Ang motto po ng Ateneo de Manila University ay Lux in Domino. Meaning, liwanag sa Panginoon. Puro kayo internal. Kayo lang yung naliliwanagan. Okay, ando na tayo sa part na may dapat protektahan, integridad ng investigasyon, uunawain namin yan. Pero hindi nyo kasi maaalis na mag-isip pa rin ang ating mga kababayan. Kahit anong tumbling namin na mag-explain, kahit ako kasi, hindi ko po pwedeng pigilan ang mga haka-haka ng sangkatauhan. Okay, ang panawagan para sa hilom, resilience, katatagan. Ito po ay nagmula daw sa opisyal na payag ng universidad matapos ang trahedya noong June 8, 2026. Alam natin na may mga players na tumatawa-tawa. Asan yung healing doon? Ka-move on na ba sila? Super tawa-tawa? Verbal ba sila? Sorry ha, ito na yung pagsusuri sa salitang healing at resilience. Maraming kritiko, kasali na ako, at netizen, kasali na ako. Ang nakaramdam ng galit, kasali din ako. Dahil sa mga ulat na may ilang manlalaro o miyembro ng komunidad na tila hindi seryoso o nakitang tumatawa-tawa. Mga aktibidad tulad ng isa sa pinaka-importanting araw, dapat rumespeto sila. 40th Day Memorial Mass. Para sa mga nagdadalamati, hirap tanggapin ang salitang healing kung sa tingin nila ay kulang pa ang hustisya at pananagutan.
unfair, makakapaglaro sila as part of their healing. Yung pamilya, kami, luluksa kami kasi inaalam namin ang katotohanan as part of our healing. Kayo, pahil na. Yung pamilya, sali na kami. Nga. Okay, Ateneo, sa panig nyo naman. Di ba, ang terminong healing at resilience ay madalas gamitin sa aspetong institutional at psikolohikal? Alam ko nakasama rito ang pagsasailalim ng mga natitirang manlalaro at coaching staff sa psychological debriefing at counseling upang maproseso ang trauma ng aksidente. I hope wala talaga silang kinalaman. I hope na wala talaga sa inyo ang tunay na may kagagawan. Guys, sa mga andito pa rin, hindi ko kinakampen ng Ateneo. Pagkos, questionin ko pa nga sila dito. Eto daw kasi, dahil daw sa proteksyon sa legalidad at due process. Ang naging internal na pagsusuri ng ADMO ay ibinahagi sa mga ahensya ng batas. Ay ng paggawad ng UAAP ng extension para sa kanilang ulat. Ang maagang paglabas ng mga testimonya or ebidensya sa publiko ay maaaring makasira sa integridad ng opisyal na investigasyon ng gobyerno. Hindi pa nga pala tapos. Pero nagdesisyon na kayo na isali sila sa UAAP Season 89. Ano sila makakapaglaro niyan kung traumatized sila? Concern po ako sa mga players. Ito pa, for impartiality, privacy at sensitibidad. Laging idinadahilan ng universidad ang hiling privacy para sa mga nagdadalamating pamilya at upang maiwasan ang spekulasyon habang hindi pa pinal ang mga opisyal na findings. I think ang pagsabi ng ibang tao na wala naman talagang kasalanan ng mga players, halimbawa din naman ng speculation, na nakukondinan nyo din sila. Institutional liability. Ang pag-iingat sa mga salita ay paraan din upang protektahan ang universidad mula sa mga premature na pag-amin ng pagkukulang habang tinutukoy pa ng DOJ may prima facie evidence para sa mga reklamong reckless imprudence o negligence laban sa coaching staff. Kahit wala ang Anti-Hazing Act. How I wished na sana lamang po napaka-transparent nyo. Kung pwede lang sana ay Bugoy Trilon. So sana yon. Pero again, nare-respeto ko yung privacy nyo. Ano ang mga advantage sana ng pagiging proaktibo at transparent ng Ateneo? Kung naging mas bukas at transparent ang pamunuan ng Ateneo mula sa simula, malaki sana ang naitulong nito sa kanilang imahe at relasyon nila sa pamilya. Mas mabilis na pagtitiwala or public trust. Papakita na wala kayong pinoprotektahan. Pa-internal pa kayo. Again, I respect that. Anyway, ang transparency ay nagpapakita na ang universidad ay walang tinatago at seryoso paghanap ng katotohanan na tugma sa kanilang motto na lacks in domino. Hay nako, nababawasan nito ang mga teorya o spekulasyon ng publiko gaya ng usapin ukol sa hazing military style training. Hindi kayo nagpabaya, lalo na dun sa mga oras na kailangan ang inyong pag-aaruga. Inanakit, wala kayong pakialam pagkamatay ng dalawang atleta. Doon sa pinakauna ha, sa unang ganap, alam nyo yun kung ano yun, kung saan yun. Ito pa, mas mabilis sana na magkaroon ng reforma sa kaligtasan. Agarang pagbabahagi ng kung ano ang nagkamali sa protocol ay nagbibigay ng babala at aral sa buong komunidad ng palakasan sa Pilipinas upang hindi na ito muling maulit sa ibang mga estudyante. Again, Ateneo, I really wish wala pong kinalaman ng players. Dami po kasing lumalabas at kahit pakinggan nyo yung mga kwento ng mga players versus Remulla, versus dun sa J-Luxin, sa iba pa, iba po talaga. Kaya sobrang pasensya po agad kung nagkakaroon po ng naratibong ganito. Tutulong naman ako, pero mas tutulong ako sa taong agrabyado.